So I invite you na basahin po natin yung ikapito sa ating commitment sa Church Covenant. Nakasulat po yan sa inyong sermon outline sa bulletin. So number 7, sabay-sabay po nating basahin. Nakita na po ninyo? Okay, number 7. Sisikapin natin sa tulong ng biyaya ng Diyos na mamuhay ng maingat sa mundong ito, tumalikod sa mga makamundong mga hangarin at mga gawain, at ipamuhay ang isang bago at banal na pamumuhay, ayon sa inilalarawan ng bautismo na tayo namatay na, inilibing at muling nabuhay kasama ni Kristo. Kung tatanungin po ninyo, bakit kailangan na we make this commitment sa ating pong pagiging member sa church, ang dahilan ay dahil nagkakasala pa rin tayo. We need to make a commitment na labanan ng kasalanan at magsikap na mamuhay ng may kabanalan because we're still struggling sinners. Akala siguro minsan ng mga hindi members ng church or siguro yung mga kaibigan po natin na na-invite or maybe minsan nahirapan tayo mag-invite ng mga kaibigan natin. Minsan nakala nila na we are more righteous, we are holier, kaysa sa kanila at sila ay worse sinners kung ikukumpara sa atin. Baka minsan ang feeling nila ay hindi ako siguro pwede maging member ng church kasi marami pang kailangang ayusin sa buhay ko. Marami pa akong mga ugali na kailangan baguhin. As if yung mga members ng church ay perfectly righteous at hindi na nag-struggle sa kasalanan. Siguro pag nakikita ninyo, lalo na kapag ngayong Sunday at gayak na gayak, at maayos ang pagmumukha at ang buhok ay, ito talaga mga santo ang sumasamba sa Panginoon. We may look saintly kung titingnan ng iba, ng mga non-Christians. But deep inside our hearts, alam natin, we are all struggling sa kasalanan. We're struggling with sins every day. Meron ilan sa inyo ngayon, hanggang ngayon ay nag-struggle pa rin sa pornography. Ay ba sa inyo ay nag-struggle pa rin sa sexual relationship sa karelasyon ninyo na hindi naman ninyo asawa. And even if you're married, nag-struggle pa rin kayo, nag-struggle tayo na mahalin yung ating asawa. Nag-struggle pa rin tayo na patawarin yung mga tao na nagkasala sa atin. Nagiging mayabang, mapagmataas pa rin tayo, o nagiging maramot, o nagiging materialistic. At ang daming inuutos sa atin ng Panginoon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin natin nasusunod. So lahat tayo, without exception, mula sa pinakamaliit na bata hanggang sa pinakamatanda or even matagal na sa buhay Kristiyano, where lahat tayo ay nagkakasala in so many ways. Diba dapat sana ay iba na yung buhay natin kung ikukumpara sa mga tao sa mundong ito na wala kay Kristo. Diba kaya sabi ni Paul sa Romans chapter 12 verse 1, do not be conformed to this world. Pero may mga panahon na we are acting, we are speaking, we are behaving like the world. Kaya pinagalitan ni Paul yung church sa Corinth. Dahil sila mismo, mga magkakapatid sa Panginoon, mga magkakasama na member ng church, nagdedemandahan sila sa kote sa halip na ayusin nila yung kanilang pag-aaway. Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 6, verse 6, bakit nagsasakdal kayo sa hukuman? Kapatid laban sa kapatid. At sa harapan naman ng mga di mananampalataya. In verse 8, kayo mismo ang gumagawa ng masama at ng daraya, kahit nasa mga sarili ninyong mga kapatid sa pananampalataya. So may mga panahon na we are acting like yung mga tao na non-Christians. And may mga pagkakataon na even we are acting worst kaysa sa mga unbelievers. Kaya pinagalitan ni Paul. One chapter before that, yung church sa Corinth, sa chapter 5. Kasi may nakarating na balita sa kanya na mayroong isang lalaki na may kinakasama na kanyang stepmother. Kasi sabi niya sa kanila, dapat sana'y mahiya kayo at malungkot. Ang mga taong gumagawa ng ganoon ay dapat ninyong itiwalaga. Yes, may mga pagkakataon na we remove members, we excommunicate, tinitiwalag natin kapag patuloy na namumuhay sa kasalanan at hindi nakikinig sa pagsaway ng church sa kanya at walang pinapakita na repentance. Pero in most cases, hindi naman ganoon nangyayari. Lahat naman sa atin nagkakasala.
Lahat naman sa atin, pinagsasabihan pa rin natin, bawat isa, pinaalalahanan natin. Pero hindi naman tayo basta-basta, tatanggalin ka na member ng church kasi may nagawa kang kasalanan. No, we're all sinning. Ano yung difference? Yung mga non-Christians, nagkakasala sila. Tayo din ang mga Christians. Nagkakasala pa rin tayo. Pero ano yung difference? Lumalaban tayo. Hindi tayo nagiging kampante sa pagkakasala. Nagsisisi tayo. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. At humingi tayo ng tulong sa Kanya para magsikap na mamuhay ng may kabanalan. At tinutulungan natin yung bawat isa sa laban na ito. And ganito yung ginagawa ni Paul. Kung titingnan natin ngayon yung ilan sa mga sulat ni Apostol Pablo, makikita natin na yung mga Christians, yung mga churches na sinulatan niya, ay tinutulungan niya kung paano makipaglaban sa kasalanan para makapamuhay na may kabanalan. So, titingnan natin ngayon, paano ito ginagawa ni Paul? At ano yung matututunan natin para matulungan din natin yung sarili natin at yung bawat isa sa atin sa tungkulin natin na labanan yung kasalanan, katulad ng nakalagay dun sa covenant natin, sa commitment number 7. Number 1. Ang unang ginagawa dito ni Paul, na makita natin all throughout sa mga sulat niya, ay pinapaalala niya na ang gospel, ang kapangyarihan ng Diyos, hindi lang para sa kaligtasan, kundi para sa paglaban din sa kasalanan at pamumuhay ng may kabanalan. So, titingnan ngayon natin ano yung connection ng gospel and our pursuit of holiness. Konektado. Hindi natin pwedeng paghiwalayin. Pag sinabi natin the gospel is the power of God for salvation, hindi lang yun power ni God for conversion. Kasama doon yung ating ongoing sanctification o yung paglago sa kabanalan. So, saan ito makikita sa mga sulat ni Paul? Actually, tingnan niyo yung buong structure ng mga letters niya. Halimbawa, yung Romans, yung Ephesians, yung Colossians. Halimbawa, sa Book of Romans. Merong 16 chapters yung Romans. Tapos, mula chapter 1 hanggang chapter 11, karamihan doon ay tungkol sa pagpapaliwanag or exposition of the message of the gospel. Ito yung gospel. Ito yung paraan para tayo ay maligtas. And then beginning at chapter 12 hanggang chapter 16, ay tinatalakay dito ni Paul, ano yung mga dapat nating gawin? Ngayong tayo ay Kristiyano na, ngayong tayo naligtas na, anong kailangan gawin natin as a church? And then tingnan mo yung transition. Beginning at chapter 12. Ang sabi niya sa chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. That's the gospel na tinalakay niya ng ilang chapters. Ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili. Ito yung response sa gospel. Bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Sa Ephesians, ganun din. Ilang chapters meron sa Ephesians? 6. Yung first 3 chapters ay tinatalakay ni Paul yung yaman ng blessing or pagpapala na tinanggap natin dahil sa ginawa ni Kristo. And then mula chapters 4 to 6, ito yung dapat nating gawin in response dun sa riches of grace na tinanggap natin mula kay Kristo. Ito yung buhay na naaangkop, nararapat, na nakakonekta dun sa kaligtasan natin. Ephesians 4:1, ito yung transition. Sabi ni Paul, kaya't ako ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. O yung buhay na consistent sa sinasabi natin na gospel na pinaniniwalaan natin na nagligtas sa atin. Romans, Ephesians, Colossians, ganun din. Ilang chapters meron sa Colossians? 4. Yung first 2 chapters tungkol sa supremacy and sufficiency ni Christ. That's the message of the gospel. And then, mula chapter 3 hanggang chapter 4, how do we live our lives na nakatuon dun sa kasapatan ni Kristo na meron sa atin. So, tingnan yung transition sa chapter 3, verses 1 to 2. Yamang binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, yun yung identity natin because of the gospel. Then, ito yung response. Ituon ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa langit na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. General structure ng mga letters ni Paul. Hindi pwedeng nakahiwala yung gospel sa Christian life. So aside from general structure ng mga letters niya, meron kayong mababasa sa mga sulat ni Pablo na meron siyang sinasabi na ito yung dapat nating gawin. Tapos, immediately, ay ipapakita niya yung connection nito sa ginawa ni Kristo sa atin. Ito yung tinatawag na yung mga imperatives, ito yung kailangan nating gawin.
na nakakabit sa gospel indicatives. Ito yung ginawa na ni Kristo para sa atin. Magbibigay ako ng ilang halimbawa. Romans 15, 2-3. Sikapin nating lahat na itaguyod ang kapakanan ng ating kapwa. Ito yung gagawin natin. Ang dahilan, sapagkat maging si Kristo man ay hindi naghangad ng sariling kasiyahan, subalit nagpaubaya. That's the message of the gospel. Romans 15:7. Kung paanong kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, yun yung gospel. Tanggapin ninyo ang isa't isa. Bakit natin i-welcome, i-accept yung bawat isa? Dahil tayo ay tinanggap ni Kristo. Ephesians 4:32. Maging mabait kayo at maawain, magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng o gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Nakakabit pa rin sa gospel. Ephesians 5:2. Mamuhay kayo ng may pagmamahal tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. And then verse 25. Mga lalaki, mahalin niyo ang iyong asawa. Anong connection sa gospel? Sabi niya kasunod, gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. So, pakinggan niyo mabuti sinasabi ni Paul. Hindi lang niya sinasabi na tularan natin yung ginawa sa atin ni Kristo. As if, kaya natin sa sarili natin to imitate the sacrificial love of Christ for us. No, hindi lang yung sinasabi ni Paul. Ang sinasabi niya, alalahanin ninyo kung ano ang ginawa sa inyo ni Kristo at ito yung magbibigay sa inyo ng lakas, ng kakayahan, ng power, ng motivation para gawin yung ipinapagawa niya para tayo ay maging katulad ni Kristo. We need the gospel to train us for godliness. Ito yung explicit na message ni Paul kay Titus. Titus 2:11-12. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. That's the gospel. Ito ang nagtuturo. Yung gospel daw, yung nagtuturo, training us, nagsasanay sa atin, na talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito ng may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Hindi lang sinasabi ni Paul na itong ginawa sa inyo ni Kristo. Ngayon, it's your turn. Yan na yung gawin ninyo. Patunayan ninyo na kayo ay karapat-dapat sa Panginoon. No. He always makes a connection doon sa kailangan nating gawin. Dapat nakatali, dapat naka-anchor, dapat motivated, dapat empowered by what Christ has done for us. So anong ibig sabihin? Ibig sabihin, as we pursue sanctification, mahalaga na matutunan natin how to preach the gospel to ourselves every day. Hindi lang isasabihin natin, o kaya meron tayong to-do na checklist. Ito yung mga dapat kong gawin ngayong Kristiyano ako. Ito yung mga hindi ko dapat gawin ngayong Kristiyano na ako. Hindi lang pinapaalala natin sa sarili natin kung ano yung mga dapat at hindi natin dapat gawin. Pinapaalala natin dapat sa sarili natin every day kung ano yung ginawa na ni Kristo para sa atin. And ganoon din, as we help each other sa church. So tulungan natin bawat isa. We have a responsibility sa bawat isa. Hindi lang natin siya sasabihin, oy, bawal ang ginagawa mo. Oy, ganito dapat yung gawin mo. No. May panahon na kailangan nating gawin yon. Pero dapat nakakonekta yon sa pagpapaalala sa bawat isa. Naaalala mo ba? Tandaan mo palagi. Pinaniniwalaan mo ba kung ano talaga yung ginawa ni Kristo para sa iyo? So that's number 1. The gospel and our pursuit of holiness. Pangalawa, pinapakita ni Paul kung ano yung connection ng baptism sa pursuit of holiness. So baptism and our pursuit of holiness. Pinapaalala ni Pablo yung kahulugan ng bautismo. Ano yung kahulugan ng bautismo? Hindi lang naman tayo binasa, nilubog sa tubig, tapos iniahon. So ano yung meaning behind that ordinance or sacrament? Ibig sabihin, nung tayo ay nilubog sa tubig, iniahon, ay nakipag-isa na tayo kay Kristo sa kanyang kamatayan at sa kanyang muling pagkabuhay. Ibig sabihin, yung dating pagkatao natin ay nilunod na o inilibing na, and we are raised with Christ para tayo ay magkaroon ng buhay. So nakikita ninyo, ang ginagawa ni Paul sa Romans 6, when we look at Romans 6, may mga nag-argue na, okay, kung tayo pala ay naligtas dahil sa biyaya ng Diyos, hindi dahil sa gawa natin. So ibig sabihin, pwede tayong magkasala para mas mangibabaw yung biyaya ng Diyos. Ang sagot ni Paul sa kanila, no way. Hindi dapat ganun yung argument na isang tao na
iniligtas na ng Panginoon. And sabi niya, remember your baptism. Romans 6, verse 1. Ano ngayon sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. May it never be. Tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Saan natin maririnig o makikita yung ganong klaseng mensahe? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo namatay na at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Nakita niyo yung bunga niya sa verse 3? Ang question niya sa kanila ganito, hindi ba ninyo alam? So that's a rhetorical question. In effect, sinasabi niya, alam naman ninyo. Dapat alam ninyo. O kung nakakalimutan ninyo, dapat alalahanin ninyo. Alin? Na yung baptism ay picture ng gospel at ng pagliligtas na ginawa sa atin ni Kristo. Namatay si Kristo at inilibing. So, ibig sabihin, tayo rin ay namatay at inilibing na kasama niya. Yung dati nating pagkatao, yung pagkatao natin na namumuhay sa kasalanan. Sa ikatlong araw, si Kristo ay muling nabuhay. So, ibig sabihin, nung siya ay muling nabuhay, dahil tayo nakipag-isa kay Kristo, kung anong nangyari kay Kristo, nangyari din sa atin. So, meron na rin tayo na bagong buhay. Tayo ay bagong nilalang. Wala na yung dati, lahat ay bago na. 2 Corinthians 5:17. Di ba kaya pag babasahin natin yung Ephesians 5, Ephesians 4, Colossians 3, may paulit-ulit yung sinasabi si Paul na hubarin ninyo yung dati ninyong pagkatao at bihisan ninyo yung sarili ninyo ng bagong pagkatao na katulad ni Kristo. So anong ginagawa dito ni Paul? Bakit niya kinoconnect yung baptism dun sa paglaban natin sa kasalanan? Ang ginagawa dito ni Paul ay tinuturuan tayo na, yes, yung baptism ay one-time event. Isang beses lang tayong dapat i-baptize. Pero yung one-time event na yon ay merong nagpapatuloy na kahalagahan kapag aalalahanin natin yung nangyari a few years ago nung tayo ay i-baptize. Or, kung meron tayong mga bagong members na i-baptize, kapag titingnan natin kung ano yung gagawin sa kanila sa baptism. Ito yung tinatawag ng Westminster Larger Catechism na improving your baptism or using. Na yung baptism pala natin dati ay hindi beneficial nung araw lang na yun. Yung pala ay beneficial sa atin na sa araw-araw nating pamumuhay. So ito yung nakasulat din sa outline ninyo. Question 167. How do we continue to use our baptism? Pansinin niyo itong question na to ay hindi natin tinatanong araw-araw. Na parang sa atin, nakalimutan na natin yung araw na yon. Pero how do we continue to use or improve our baptism? Ito yung sagot. Medyo mahaba. Pakisundan po ninyo. We have a necessary but frequently neglected obligation to use our baptism our whole lives, particularly in times of temptation. And when we are present at the baptism of others, we should seriously and thankfully reflect on what is involved in baptism, why Christ established it, the privileges and benefits conferred and sealed by it, and the significance of our solemn vows, our own solemn vows, when we were baptized. This reflection, kapag aalalahanin natin yung ibig sabihin ng baptism natin, humbles us when we recognize how defiled we are by sin and how far short we fall of living up to, and indeed walk so contrary to the standards set by the grace of baptism and by our other spiritual commitments. We're also assured of pardon from sin and of all the other blessings sealed in that sacrament. We draw strength from the death and resurrection of Christ, into whom we were baptized, in order to keep killing our sins and becoming alive by His grace. We're also spurred on to try to live by faith, to have our human relationships defined by holiness and righteousness as is proper for those who have given up their names to Christ, and to walk with each other in brotherly love as is proper for those baptized by the same Spirit into one body. Medyo mahaba, pero if you'll try to summarize kung ano yung sinasabi doon, kailangan matutunan natin
na yung baptism pala natin, hindi lang isang beses yung gamit. Nabaptize ako, okay na, tapos na. Mayroong usefulness yung baptism natin. Nagpapatuloy. Ibig sabihin, kung haharap ka sa tukso, remember your baptism. Kung kailangan mo ng lakas para patayin yung natitira pang ang kulit-kulit na kasalanan, ilang taon na mamalagi pa rin sa atin, remember your baptism. Kapag nahihirapan ka patawarin o mahalin yung tao na nakasakit sa'yo, na nandun pa rin yung unforgiving spirit, yung bitterness, yung anger sa heart mo, remember your baptism. So kapag may mga, ibig sabihin, isa pala natin pwedeng gawin, kapag nagpipicture tayo ng baptism, hindi ko alam, meron ba kayong picture nung kayo ay i-baptize? So kung merong nawawala sa church, ayaw nang bumalik, hindi lang sa church, ayaw nang bumalik kay Kristo, at talagang nalulong na sa buhay ng kamunduhan. Di ba maganda na padala natin ng, ito yung picture ng baptism mo. Tapos may nakasulat sa likod, Dear brother, dear sister, remember your baptism. Kung anong ibig sabihin? Ibig sabihin, mayroon ka ng bagong buhay. But you are not showing any repentance hanggang ngayon. Ibig sabihin ng baptism mo, you are now united not just to Christ, you are united to the body of Christ. Bakit wala ka sa church? You are forgetting your baptism. Di ba yun yung nasa last line ng catechism? As is proper for those baptized by the same Spirit into one body. Hindi mo pwedeng iwala yung baptism sa church, sa body of Christ. Dahil sa baptism, pinapahayag natin, hindi lang na tayo may bagong buhay. Pinapahayag din natin sa baptism na tayo mayroon ng bagong relasyon. Hindi lang bagong relasyon kay Kristo, bagong relasyon sa mga kapatid natin kay Kristo. And that brings us to our third point. The church and our pursuit of holiness. Pinapaalala ni Paul, kapag nagbibigay siya ng mga images of the church, kung ano yung kaugnayan nito sa paglaban natin sa kasalanan at pamumuhay sa kabanalan. So, titingnan natin ngayon yung tatlong larawan ng church at bawat isa, titingnan natin kung paano ito nakakonekta sa Trinity at sa pursuit of holiness. Number 1, household of God. Ang church, bilang household o family of God. Di ba ito yung binasa natin text kanina, Ephesians 5:1. Therefore, be imitators of God as beloved children. Tularan natin ang Ama, like Father, like Son. Tayo ay kabilang sa pamilya ng Diyos. Siya yung ating Ama, tayo ay anak na minamahal ng Diyos. Kung ano yung ating Ama, ganun din tayo, like Father, like children. Kung paanong nagmahal ang Diyos sa atin, ganun din tayo dapat magmahal sa kapatid natin. Kung paano siya nagpatawad sa atin, ganun din dapat tayo magpatawad sa iba. Kung gaano kabuti ang trato sa atin ng Diyos, tularan natin. At huwag tayong maging salbahe or unkind sa treatment natin sa iba. Like father, like children. Kung paanong banal ang Diyos, dapat tayong mamuhay ng may kabanalan. Ito yung sinasabi ni Peter. Sa kanyang argument na dapat tayo magpakabanal kasi ang Diyos ang banal, ginagamit niya yung image na we belong to one household. 1 Peter chapter 1 verses 14 to 17. Bilang masunuring mga anak, family. Huwag kayong umayon sa masamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. At dahil tinatawag niyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo nasa mundong ito. Ibig sabihin, you now belong to the family of God. So, bakit tayo aasta na katulad ng mga tao na ang Ama ay ang dyablo? Bakit tayo aasta na katulad ng mga tao na nasa labas ng church? At kung meron tayong mga members, they belong to our family. Pero napapansin natin na, teka lang, bakit ang buhay nito? Bakit ang ugali nito? Bakit ang lifestyle nito? Bakit ang relationship nito? Walang pinagkaiba sa mga tao na ang Ama ay ang dyablo. Anong gagawin natin? We have a responsibility to our brothers and sisters in Christ. Pangalawa na image. Yung church bilang temple of the Spirit. As individual Christians, totoo na yung body natin ay temple of the Spirit. Diba? Kaya sinabi ni Paul as 1 Corinthians 6:19 to 20, na hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu? So, wag ninyong gamitin sa kahalayan, karumihan, but glorify God in your body.
Na alam natin, this temple of the Holy Spirit, nakatira yung Holy Spirit sa atin. Pero meron pa rin mga nakatira na kasalanan sa atin. Yung indwelling sin. So, ibig sabihin, hindi pwede na magkasundo yung Holy Spirit at yung kasalanan. Ito yung tension na meron tayo na sinasabi ni Paul sa Galatians 5. Yung works of the flesh versus fruit of the Spirit. Hindi dating yung time na yung banal na spirito na nasa atin ay makikipagkamayan sa kasalanan na nananatili pa rin sa atin. Mananatili yan magkaaway. Merong conflict, merong tension. That's why we're struggling. Pero yung temple of the Spirit, na totoo sa atin as individual Christians, ay totoo din sa atin as a whole sa church. Kaya pinaalala sa kanila ni Paul, di ba yung issue sa Corinth, nag-aaway-away sila, nagdedemandahan sila, nagkakampi-kampihan sila, nahati yung church. So pinaalala sa kanila ni Paul, hindi dapat magkaroon ng ganyang pag-uugali sa loob ng church because yung church ay templo ng Espiritu. 1 Corinthians 3:16 to 17. So ibig sabihin, kung aalalahanin natin na tayo, yung church ay templo ng Espiritu, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng mas malalim na commitment na iwasan ng kasalanan at lumayo sa anumang relasyon na makakahadlang sa pagsunod natin sa Diyos. Ito yung tinatawag na pakikipamatok or being unequally yoked with unbelievers. Of course, we reach out to them para sila ay makakilala kay Kristo. Pero merong mga relasyon sa mga unbelievers na dapat nating iwasan dahil tayo ay templo ng Espiritu. And yun yung argument ni Paul sa 2 Corinthians. That's why, maririnig niyo yung mga elders, pagkasabihan kayo, huwag kayong makikipagrelasyon sa mga wala kay Kristo. Kahit nagsisimula pa lang kayo na boyfriend or girlfriend, tapos pauwian sa pag-aasawa, lalo na kapag mag-aasawa kayo. And there are some members, kahit yung mga parents, hindi naiintindihan. Bakit pinagsasabihan? Yung mga members natin na mayroong karelasyon na unbelievers. Ito yung dahilan. We are a temple ng Holy Spirit. Yun yung sabi ni Paul sa 2 Corinthians chapter 6, mula verse 14. Huwag kayong makisama sa mga di sumasampalataya na para bang kapareho ninyo sila. Maaari bang magsama ang katuwiran at ang kalikuan? Just try to picture yung sinasabi ni Paul. Ikaw, believer, makipagrelasyon ka o mag-aasawa ka ng unbeliever. Maaari bang pagsamahin yung katuwiran sa kalikuan? O kaya ang liwanag at kadiliman? Maaari bang magkasundo si Kristo at ang diablo? Anong kugnayan ng sumasampalataya sa di sumasampalataya? O di kayo ng templo ng Diyos sa Diyos-Diyosan? Hindi ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? Di ba tayo ang templo ng Diyos na buhay? So, kung hanggang ngayon, hindi pa rin ninyo naiintindihan. Yeah, may time na mayroong member ng church is about to marry an unbeliever. And binasa ko yung passage na ito. You're marrying someone outside of the kingdom of God. You are in the light, he is in darkness. Sadly, to many Christians, they don't understand what it means for us to be a temple of the Spirit. Kung tayo ay templo ng Espiritu, ibig sabihin, gagawin natin ang lahat ng dapat gawin para alisin ang kasalanan sa loob ng church. This must be our highest priority sa church. Wala kang makikita na instruction si Paul na pagbuhusan ninyo ng lakas o kaya gastusan ninyo ng sobra yung inyong mga special events or yung inyong mga building projects. I'm not saying na hindi mahalaga yung mga bagay na yun. I'm not saying na masama kapag ginawa natin yun. Pero makita mo, pagbabasahin mo yung sulat ni Paul, wala siyang binabanggit tungkol sa mga effort na dapat nating exert sa pag-organize ng mga events para maging maayos. Pero in most cases, ang sinasabi ni Paul, kung pag-uubusan ninyo ng emotional energy, ng physical energy, ng resources ng church, pagbuhusan ninyo ng atensyon, ng panahon, ng lakas, ang pagtulong sa bawat isa na labanan ng kasalanan at mamuhay ng may kabanalan. If only we will spend the same amount of energy, the same amount of time na in-spend natin sa mga bagay na hindi gaanong kahalaga, sa pagtutulungan na tayo ay matulungan yung bawat isa, na tayo ay maging katulad ni Kristo, then we are on the right track as a church.
Kahit mga pang kailangan ayusin sa church building natin. Kahit minsan may mga programa tayo na parang hindi masyadong ginagastusan or hindi masyadong coordinated. As long as we're dealing with the remaining mess sa heart ng bawat isa, then we are on the right track as a church. God is more concerned. Hindi kung maayos ba yung mga programa natin o marami yung natin sa church o entertaining yung mga ginagawa natin na program. God is more concerned if you are growing in holiness and Christ-likeness as a church. Pangatlong image, ang pag-asawa ay, so the bride of Christ. The church is the bride of Christ. Kasi sinabi ni Paul sa Ephesians 5 na yung pag-asawa ay larawan ng relasyon ni Kristo at ng church. So yung church ay bride of Christ. Parang isang babae na inihanda na ikakasal sa isang lalaki. At mangyayari yun sa muling pagbabalik ni Kristo. Hindi pa tayo nakakasal kay Kristo. Tayo ay inihanda na makasal kay Kristo. But one day, kapag bumalik si Kristo, there will be a marriage supper of the Lamb. Kaya kung babasahin mo yung instructions sa pag-aasawa sa Ephesians 5:25-27, mga lalaki, mahalin ninyo ang iyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos. Matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita, ginawa niya ito upang ang iglesia ay maihirap niya sa kanyang sarili na nasa kagandahan nito, walang anumang dungis ni kulubot man, banal at walang anumang kapintasan. So ito yung layunin ni Kristo. Bakit niya tayo minahal? Bakit niya ibinigay yung kanyang buhay sa atin? Bakit hanggang ngayon ay inaalagaan tayo? Para ano? Para one day, yung church ay maiharap niya sa kanyang sarili na banal at walang kapintasan. So kung ganun yung desire ng heart ni Christ, hindi ba dapat ganun din yung maging desire ng heart ng bawat isa sa atin? Para tayo magtulong-tulong na labanan yung natitira pang kasalanan at makapamuhay ng may lumalagong kabanalan? We're not aiming for perfect holiness. We cannot be perfectly holy sa mundong ito. Mangyayari yun sa pagbabalik ni Kristo. We're aiming for growing in holiness and Christ-likeness. So ibig sabihin, we cannot just ignore yung kasalanan sa church. Hindi pwedeng kontento na lang tayo na, ay, masaya naman tayo nagkakainan, nagkukwentuhan, at nagtatawanan. No, we ask one another, are we preparing ourselves to be a beautiful and flawless bride of Christ? Are we doing that for the church? And that leads us, there's a practical question na dapat nating sagutin as a church. How do we pursue holiness together? Magbibigay lang ako ng tatlo. Ang una, confrontation. Kapag may nagkasala, kailangang kumprontahin. Sabi ni Kristo, Matthew 18:15, kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, puntahan mo siya at kausapin ng sarilinan tungkol sa kanyang kamalian. Hindi yung may nabalitaan kang kasalanan, tapos, ganito nga palang ginawa ng kapatid. Hindi para pagchismisan. O isumbong agad sa iba. Pastor. Ginagawa niyong sumbungan ng pastor. Kung kaya mong kausapin ng one-on-one, sarilinan, ano sabi ni Christ? Gawin mo. Ang goal nito ay repentance at restoration. Pero syempre, kapag hindi nakinig, saka pa lang natin i-involve mga elders ng church o ibang leaders ng church. At kapag hindi pa rin nakinig, eventually, yung buong church ay kailangang ma-involve. So we'll talk more about church discipline next week. Pero ngayon, alalahanin muna natin na yung pagkumpronta sa nagpapatuloy na kasalanan, hindi lang ito trabaho ng mga elders ng church. Hindi natin pwede sabihin, bahala ng mga elders dyan. Trabaho nila yan. Sabi ni Paul sa Galatians chapter 6, verse 1-2. Mga elders ba sinabihan niya? No. Sabi niya, mga kapatid. Ikaw ba ay kapatid? Kasama ka sa pamilya. So, kasama ka dito, sinasabihan ni Paul. Kung may isa sa inyo na mahulog sa pagkakasala, kayong pinapatnubayan ng Espiritu. Pinapatnubayan ba kayong ng Espiritu? Are you filled by the Holy Spirit? Yes. Hindi lang naman mga elders ng church ang filled by the Spirit. Kayong pinapatnubayan ng Espiritu ang magtuwid sa Kanya. Subalit, gawin ninyo iyon ng mahinahon at mag-ingat kayo, baka kayo naman ang matukso. Magtulungan kayo sa pagbuhat ng pasanin ng bawat isa. Every one of us, including your elders, nag-i-struggle pa rin sa kasalanan. Paano natin tutulungan yung bawat isa? Kanya-kanya ba?
Ay, bahala ka na. Struggle mo yan. May struggle nga ako. No. So, kung meron kang alam na member ng church na nagpapatuloy sa kasalanan, o nagkakasala pa rin, imposible naman na ang kilala mo lang ay mga perfect na mga Christians. Kung meron kang alam na nagpapatuloy sa kasalanan, na meron tayong member na may karelasyon na unbeliever, o yung lifestyle, parang sobrang luho yung kanyang lifestyle, o hindi na nakikita sa church, and definitely, just look around you, and then tingnan niyo yung membership directory. Teka lang, parang hindi ko na nakikita itong member na ito. Anong gagawin natin? Confrontation. Pangalawa, confession. Kung tayo naman yung nagkakasala, huwag na natin hintayin na kumprontahin tayo. Kasi paano tayo kukumprontahin kung wala naman nakakaalam nung kasalanan na ginagawa natin? Diba, itatago lang ba natin kasalanan natin hoping sana walang makaalam? Paano if you're struggling with porn? What if you're still struggling with same-sex attraction? Dito pumapasok yung kahalagahan ng confession. Huwag mo isipin na kapag nag-confess ka ng kasalanan mo, sometimes we feel so ashamed. Lahat naman ng pagkukumpisalan mo ng kasalanan ay mga makasalanan din na katulad mo. So, anong kinakatakot natin? Di ba sabi sa James 5:16, confess your sins to one another and pray for one another. We're praying for one another. But are we confessing our sins to one another? Hindi ko sinasabi na bawat isa sa atin ay schedule natin na tatayo dito sa harap at ipapahayag ang inyong kasalanan. Although may mga times na we're doing corporate prayer of confession. Pero ang sinasabi ko ay, may mga pagkakataon na we need to tell the whole church tungkol sa isang kasalanan. Pero not in all cases. Pero at least, meron ka bang isa, dalawa, o tatlong kapatid sa Panginoon na masasabihan mo ng struggle mo sa kasalanan? Yung makikinig sa'yo. Yung mapagkakatiwalaan mo na hindi ka chichismis sa iba. Na mag-assure sa'yo ng forgiveness mula sa Panginoon. Na magpapaalala sa'yo ng gospel. Na mananalangin para sa'yo. Na sasama sa'yo sa pakikipaglaban mo sa kasalanan. Meron ka bang mga kaibigan, kapatid sa Panginoon na makakasama mo sa fight club o yung katulong mo sa paglaban sa kasalanan? Ito sabi ni Garrett Kell. Pakinggan niyo mabuti. Some of you siguro ay members for so long, or maybe you're attending for so long, pero wala kang nakakausap, wala kang malapit na kaibigan. Sabi niya, who knows you? I mean, who really knows you? Who not only has permission, but is currently acting upon that permission to ask you penetrating questions. Yung magtatanong sa'yo, kapatid, pastor, kumusta na yung relasyon mo sa asawa mo? Kumusta na yung devotional time mo? Kumusta na yung relationship mo sa Panginoon? Are you struggling with habitual sins? Are you answering those questions honestly? Or are you hiding details and painting over your sin to guard your image? Do not hide from God's gracious aid of loving relationships. Kapag hindi tayo nagtatapat ng kasalanan natin sa iba, pinagkakaitan natin yung sarili natin ng paraan ng Diyos para matulungan tayo. Paano tayo matutulungan kung hindi nila alam kung paano tayo tutulungan? Pinagkakaitan natin yung sarili natin. Pinagkakaitan din natin ng opportunity. Yung mga kasama natin sa church na tayo ay matulungan para magkaroon sila ng opportunity to minister to us. Minsan isipin natin, siguro marami ng problema yun, marami nang inaabal, may iniintindi. Ay, si pastor, di ko na siguro kakausapin, marami na siyang... No! We are responsible for one another. May trabaho tayo para sa bawat isa. And if our church is saturated with the gospel, we hear the gospel over and over again, so ano dapat natin ikatakot? Nasabihin sa iba na nagkakasala ako. Nahihirapan ako mahalin yung asawa ko. Nahihirapan akong patawarin yung asawa ko. And the gospel is enough. Christ is enough. Para matulungan tayo na overcome yung mga natitira pang kasalanan sa atin. Confrontation, confession, pangatlo, counseling. Patuloy yung laban sa kasalanan. Lalo pa kung may mga hinaharap tayo sa buhay na hindi talaga kakayanin na isang beses lang i-confront, isang beses lang tayo mag-confess. So dito pumapasok yung kahalagahan ng counseling.
na for some cases, mahaba yung proseso. So, ibig sabihin, kailangan tayong maging matyaga. Na, yes, may mga members tayo na kailangan natin talagang pagtyagaan na mahabang panahon before we see any changes sa marriage nila. Before we see na, nagkakaroon nga ng progress yung kanyang paglaban sa kasalanan. Kaya sabi ni Paul, 1 Thessalonians 5:14, mga kapatid, again, sabi niya mga kapatid, hindi niya sinabi mga pastor, mga kapatid. Ipinapakiusap din namin sa inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang may hinang loob, at kalingain ang mga mahina. Maging matyaga kayo sa kanilang lahat. Pwede kayong lumapit sa amin ng mga elders o sa iba pang mga female leaders ng church. Kapag mayroon kayong talaga pinagdadaanan sa marriage, hindi ninyo kaya sa sarili ninyo. O kung pinanghihinaan kayo ng loob, or talagang hirap na kayo, hindi nyo alam ang gagawin sa mga desisyon sa buhay o sa pagpaglaban sa kasalanan. You can approach your elders. Huwag kayong matatakon. Huwag ninyong isipin. Huwag ninyo din sasabihin sa ibang members, lagot ka kay pastor. Ititiwalag ka sa church. It's not good na ganun yung sabihin natin. Bakit? Ayaw naman namin matakot sa amin mga members ng church. Yung mga anak ninyo, minsan ganun din sinasabi ninyo. Hoy, si pastor, lagot ka. Ginagawa nyo kaming panakot sa mga bata. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mahiya. Huwag kayong mag-aalinlangan na lumapit sa akin, pastor, o sa ibang pastor ng church. Pastor, pwede ba kita makausap? Can you pray for me? I'm struggling right now. We will make time for you. Because we're busy sa ministry. But we can let go of other things just to pay attention to every member of the church. Trabaho lang ba ito ng mga members? Ng mga leaders? No. Ito rin ay para sa bawat isa sa atin. Ang counseling ay dapat din nating pagtulungan. And so, because sasabihin natin, hindi naman ako sanay mag-counseling. Kaya kailangan natin yung Word of God. Diba? Yung ministry ng counseling is ministry of the Word. So kung mas lumalalim tayo sa salita ng Panginoon, alam natin kung paano tutulungan yung kapatid natin na nahihirapang unawain o pagtiwalaan yung sinasabi ng Panginoon. Diba? The Word of God is profitable for teaching, for rebuking, for correcting, and for training in righteousness. Yung mga pastors, we use the Word of God sa counseling. Bawat members ng church, we use the Word of God to counsel every other member ng church. And sabihin natin, pastor, hindi ako sanay eh. Kaya nga tayo may mga equipping classes. That's why we're encouraging you. And talagang pinipilit namin kayo. Now, we're not just recommending. Pinipilit namin kayo na dumalo kayo. Just add 1 hour. Doon sa Sunday ninyo, before 10 a.m. worship service, come 9 a.m. We're studying systematic theology. Paano mo matutulungan yung iba na nag-trial kapag hindi nila alam yung mga dapat na malaman natin sa salita ng Panginoon? May isang class for women only, yung suffering. How can we help each other? Lalo na yung mga kapatid natin na dumaraan sa matinding suffering sa buhay kung hindi natin alam kung anong tinuturo ng salita ng Diyos. How we respond sa suffering. So paano tayo masasanay kung hindi tayo maglalaan ng oras na tayo ay sanayin ng ating mga tagapagturo? Confrontation, counseling, confession. Madali bang gawin yung tatlong bagay na yun? Is it easy for us? Lalo na sa culture natin ng mga Filipino. Mas madali pang pagchismisan na lang kapag may nagkakasala. Pero to confront, aminin yung kasalanan natin, it's not easy for us to do. And there's no easy way of doing this ministry. But we're not called to an easy life. Ang pagiging member ng church ay pag-a-apply ng trabaho. May trabaho ka na dapat gawin. Kung ayaw mo magtrabaho. So habang na ito tayo sa mundong ito, sa buong buhay natin, kahit mag-mature na tayo sa Christian faith, hindi matatapos yung confrontation, hindi matatapos yung confession, hindi matatapos yung counseling. Bakit? Sin will always be there. Mamamalaki ang kasalanan sa bawat isa sa atin, sa church. We will not reach sinless perfection sa buong buhay natin.
Lagi nandyan yung indwelling sin. Kaya nga indwelling sin, nakatira yung kasalanan sa atin. Pero hindi ibig sabihin na, wala pala tayong magagawa eh. Hindi pala mawawala yung kasalanan sa atin. So iba, okay, susuko na ako, give up na ako, hindi na ako lalaban. No, it doesn't mean na we'll just give up. Sige, hanggang mamatay na lang ako, magkakasala ako. No, we fight until the day we die. We fight until we put to death every remaining sin. Ibig sabihin, patuloy tayong lalaban, hindi tayo hihinto. Romans 8:13, if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. Nakalimutan natin, yes, andun yung indwelling sin, pero nakalimutan natin yung indwelling Spirit na nasa atin, na tutulong sa atin sa laban na ito. So yung patuloy nating paipaglaban sa mga natitirang kasalanan sa atin, nagpapaalala sa atin, every day we are in need of God's rescuing, forgiving, and renewing grace. Hindi tayo dating sa point of our Christian life na we're so mature, na sasabihin natin, okay na ako. Hindi ko na kailangan ng tulong ng Diyos. Okay na ako. Hindi ko na kailangan ng tulong ng church. That's lying. Niloloko ninyo ang sarili ninyo kapag gano'n ang sinasabi ninyo. No? Araw-araw, we need the gospel. Araw-araw, we need the church para tulungan tayo kung paano i-apply ang gospel sa pakikipaglaban natin sa kasalanan. Yes, we will groan. We will struggle. May dating yung time, iiyak tayo na, Lord, ang tagal-tagal ko ng Kristiyano, bakit hanggang ngayon? Hindi ko pa rin ma-overcome yung ganitong kasalanan. And we will cry to the Lord. And when we groan, nag-i-increase yung longing natin for that day na bumalik ang Panginoong Yesus. At sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, our fight will be over. Yung nakatirang kasalanan sa atin ay tuluyan ng papalayasin ng Diyos at magkakaroon ng full realization yung vision ng Diyos para sa bawat isa sa atin, para sa church, na ang mananatiling naninirahan sa atin ay ang Diyos mismo. Sa pagbabalik ni Kristo, wala nang kasalanan, wala nang pakikipaglaban. Fast forward sa Revelation, chapter 21. Nakita ni John sa kanyang vision. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa. Wala na ang dating langit at lupa, wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal, the bride of Christ. Siya'y nakabihis at nakahanda sa pagsalubong sa kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila'y magiging bayan niya. Diyos mismo ang makakapiling nila at siya ang magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, wala nang dalamhati, wala nang pagtangis, wala nang paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Wala na rin ang kasalanan. And while waiting for that day, we wait patiently. While waiting for that day, makikipaglaban tayo. Patuloy tayong makikipaglaban. Patuloy tayo na magtitiwala sa Diyos na tutulong sa laban na ito. Patuloy natin na aminin sa bawat isa na kailangan natin ng bawat isa. I need you, brother. I need you, sister. At patuloy tayong tatawag sa Diyos at hihingi ng tulong sa Kanya para mapagtulungan natin na sa church na labanan ng kasalanan at tayo ay lumago sa pamumuhay ng may kabanalan. Gaya ng nararapat para sa mga kabilang sa pamilya ng Diyos. Let's pray.